Ayan guys, isa rin ba kayo sa mga single mom na nangarap na magkaroon ng ng buo yung pamilya? Tapos magkaroon ng ng mapapangasawa, yung talagang asawa mo na, yung masasabi mo sa'yo na nakasama mo for habang buhay. Way back ito lang is kwento ko lang sa inyo guys. Way back 2017, may nag-chat sa akin. Isa sa mga kaklase ko nung high school nung third year. Tapos, lagi-lagi na siya nag-chat, nag-good morning, ganyan, good evening, good night, ganyan, lagi siya nag-chat, consistent siya. Tapos, pumupunta siya sa bahay namin kahit nung panahon, nung time na yun is nasa Saudi ako. Inilagawan niya yung mga yung nanay ko, yung mga anak ko. So, si nanay naman is okay naman sa kanya. Then, fast forward guys, 2024, June 28, 2024, nag-decide kaming magpakasal after 6 months relationship. LDR po kami. Nag-decide kaming magpakasal. So, okay naman lahat guys. Maliban sa may mga may mga senaryo na yung handa nung handa nung kasal is sa kanila napunta, which is dapat sa amin. Pero okay na lang yun, hindi na pinansin ng magulang ko hanggang sa after June, July, August, September, ayan 3 months kasi after ng kasal lumuwas na kami. Kasi nga dahil sa single mother po ako, ay kailangan ko na talaga magtrabaho at mag-apply ulit at bumalik sa ibang bansa. So, after ng kasal, after 2 days, lumuwas ako. Pumunta ako ng Manila para mag-apply ulit. Doon medyo parang 2 weeks, nagchat-chat pa naman siya. Then after, nung after 2 weeks na, hanggang sa hindi na siya nagchat-chat at all. Tapos, ako na po yung tumatawag dun sa napangasawa ko. Guys, ito lang guys. Kung i-analyze ko lang guys, sana hindi na lang sana ako nagpakasal. Sa katulad ko po na single mother, syempre, failed relationship. Sobra akong yung trust ko, may trust issue na po. Tapos dumaan nga dahil nga po sa failed relationship, napakahirap po sa katulad kong single mother. Tapos same process na naman, naulit na naman. Medyo lang po ako, nadidismaya lang po ako. Kasi yung akala ko yung maasahan ko dahil kasal na kasi, iba kasi yung kasal kesa dun sa mga live-in partner. Wala po ako naasahan. And masakit lang guys, masakit talaga honestly. Kasi, 1 month after ng kasal, nag-work ako, nag-part-time ako, kung san po ako namamasukan, ayan. Namasukan po ako sa Alabang kasi habang waiting sa pa Hong Kong po kasi ako. Para nga po makasurvive yung mga anak ko dahil may college po akong anak. Ayan, namasukan po ako. Tapos, namasukan din ako sa Makati. Ayan, sa isa sa mga diplomat na sobrang worst po na nangyari sa akin. Kasi po ako doon, ayaw na po nila akong pauwiin. Tapos ayaw po nila akong paalisin, magpipidos po ako. Ayun, hanggang sa nagpulisan. Po siya, yung hindi man lang siya, wala po akong nakuha ni kamusta, ni tanungin, kamusta ka na, na nangyari sa'yo. Never po ako nakaranas ng ganun. Sobrang sakit lang guys, masakit isipin kasi sana hindi na lang kasi ako nagpakasal. Ayun, sana hindi na lang. Sana kung maiibalik ko lang yung mga pagkakataon, kinilala ko munang mabuti yung lalaki. Ayun lang guys. Kaya sa mga dyan, sa mga single mother na katulad ko,
isipin nyo muna, lalo na kapag may karelasyon kayo, isipin nyo muna isang beses, 100 beses bago kayo mag-decide na umano sa pagpapakasal. Kasi unang-una guys, talaga ba tatanggapin niya yung mga anak mo? At kaya ka ba niyang panindigan? At sasamahan ka ba niya hanggang dulo? Ayun lang guys. Pero kung hindi naman na talaga magagawa, unang umpisa pa lang na hindi mo siya nakitaan ng ganun guys, wag na kayong magpapakasal. Ito lang po, base lang po to sa aking experience. Ayun lang po. Ito i-share ko lang po para sa mga katulad ko po na single mother sa ngayon po. Ito po ako nagtatrabaho. Nag-aantay po ako ng ano ko na makaalis po ako. Ayan, sana po pala rin after ng wala na pala rin, may magandang future sa Hong Kong, kasi para yun sa mga anak ko. At alam ko na mag-isa lang ako lumalaban para sa mga anak ko. Ayun guys, God bless po sa inyo.